Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman.
Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Magkaangkas na lalaki o riding in tandem bawal na sa Cotabato City. Mayor Bruce Matabalaw nilinaw na mayroong exemption sa implementasyong ito. Karagdagang PNP personnel sa Cotabato City inideploy na ayon kay Police Colonel Jibid Bungkayaw. Bandera Headlines. Local Government Support Fund o LGSF na-release sa mga local government unit ng BARM umabot na sa 6 million simula noong August 24 hanggang January 2025. Bandera Headlines. Pag-iimbestiga at pagbabantay ng mga issue na mayroong kinalaman sa pondo ng BARM, BTA at iba pa. Mayroong kapangyarihan at hindi ang Kongreso ayon kay Parliament Speaker Attorney Pangalian Balindo. Bandera Reports Afternoon. Mag-Sky Fiber Grand Opening bukas na sa publiko ang bagong branch ng Maguindanao Sky Cable sa Maguindanao del Norte. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Huwebes, ika-27 sa buwan ng Pebrero 2025. Napapakinggan sa dial ng inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM. Napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita Sabino Herverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. Magkaangkas na lalaki o riding in tandem bawal na sa Cotabato City. Mayor Bruce Matabalaw nilinaw na mayroong exemption at implementasyon ng batas na ito sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Nakatakdang magpalabas si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw anumang oras ng isang resolution order na magbabawal ng riding in tandem o magkaangkas na lalaki sa isang motorsiklo sa loob ng jurisdiction ng Cotabato City. Ayon sa alkalde, epektibo at magsisimula na ang implementasyon ng resolusyon simula bukas February 28. Ito ang napagkasunduan at inaprubahan ng City Public and Order Council sa kanilang pagpupulong ngayong araw. Lumalabas kasi umano na karamihan sa pangunahing itinuturing sospek sa mga krimen ay ang riding in tandem. Kaya naman sinabi ng alkalde na bawal na ang parehong lalaki na magkaangkas sa isang motorsiklo. Bawal ang nakahoodie, bawal ang nakasuot ng helmet at bawal ang nakasuot ng face mask. Nilinaw naman ng alkalde na mayroong ring mga exemption sa implementasyon ng naturang resolusyon. Para naman sa habal-habal drivers, maari naman umano silang mamasada sa loob lamang ng barangay kung saan sila nakaruta o nakatorno. Ngayon pa lamang hinihiling ni Mayor Matabalaw sa publiko ang pangunawa dahil anya ginagawa lamang ng lokal na pamahalaan, PNP at Philippine Marines ang lahat ng ito upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa Cotabato City. Well, it was marami ng suggestion na dumarating sa atin mula sa social media, mula sa mga kaibigan natin from the security sector. At kanina nga ay inopen natin sa Peace and Order Council yung possibility of doing that. Nagtanong tayo kay Fiscal Mastura if meron ba tayong mabaviolate na law. Wala naman dahil primordial consideration natin dito ay yung security ng ating mga kababayan. So, naipasa kanina ng City Peace and Order Council na bawal yung riding in tandem na lalaki, yung nakaangkas, yung face mask, ipagbabawal natin, yung helmet, yung hoodie, at iba pang pantakip sa mukha ng mga nakasakay sa motorsiklo just to make sure na mawawala na yung pangamba ng mga tao nang nagsasagawa ng krimen dito ay always riding in tandem. Ilalabas natin yung council resolution ngayon. Then tomorrow, our law enforcement, including the Philippine Marines, will strictly enforce the same. Sa totoo lang, ang operations ng habal-habal kasi talagang bawal eh. No? So, hindi lang sila dapat lumabas kung saan lang sila dapat. Sa loob ng barangay, doon lang sila mamasero. So, hinihingi lang natin yung kanilang pangunawa. Hindi po natin tinatanggalan ng kabuhayan
yung ating mga kapatid na naghahabal-habal. Pero alam naman po natin yan, matagal na natin hinihinging resolusyon o ordinansa sana na magkaroon ng regulatory ordinance so that we will know hanggang saan yung kanilang extent ng operation. But with this latest development na may mga nangyayari ng krimen na sangkot yung riding in tandem, ay sana maintindihan nila na kailangan natin mag-igpit. May kaakibat talaga itong traffic, Jasper, no? Pagka nag-checkpoint tayo, may traffic. Pagka may traffic, siyempre may mga maantalang trabaho. Lahat ng ito ay kailangan nating pikit mata na harapin dahil hindi naman natin nga i-perfect na mag-checkpoint tayo para masiguro na wala nang naglilipa ng mga baril at mga mamamatay tao, while at the same time, perfect yung ating traffic. So wala pong ganon. Kaya sana, konting tiis lang at hinihingi natin ang maximum tolerance and cooperation ng ating mga kababayan. The whole city, including the diversion under the jurisdiction of Cotabato City. They have to comply with our rules. No? Kailangan, pagka papasok kayo dito, nakamotor kayo, siguraduhin nyo lang na hindi kayo riding in tandem. Anong parusa? Anong sanction? Let's see, we will make the announcements later. No? Pero siguradong may imbestigahan. Dahil hindi sumusunod sa patakaran, ibig sabihin may ibang hindi magandang plano. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Local Government Support Fund o LGSF na release sa mga local government unit ng PARMM umabot na sa 6,446,948 simula noong August 2024 hanggang 2025. Sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid, Kabanderang Yani, i-bandera mo. Bandera Live Report. Umabot na sa 6.4 billion pesos o 6,446,948,849 pesos ang kabuuang halaga ng pondo na nai-release sa iba't ibang local government units sa BARM mula sa Local Government Support Fund ng Bangsamoro Government. Ito ang ibinulgar ng Commission on Audit matapos na tinanong ni Basilan District Representative Mujib Hataman ang COA. Ayon sa COA, nagsimula umano ang releasing ng pondo ng naturang LGSF simula noong August 2024 hanggang January 2025. Ma'am, magandang hapon po. Ma'am, tanong ko lang ho. Meron dito sa amin, merong letter address sa inyo si Minister Ubayda Pakasem dated February 13, 2025. Ang subject matter is submission of the list of local government unit beneficiaries of the fiscal year 2024 local government support fund. May natanggap po kayong letter na ganito? Yes, sir. Mayroon po. Ano yung laman nung letter, ma'am, naka-attach doon? Before anything else po, I'd like to address good here and to all the honorable resource persons present today. So, in the letter dated February 13, 2025 by Minister Ubayda C. Pakasem, the subject of his letter is submission of the list of local government unit beneficiaries for the fiscal year 2024 Local Government Support Fund. So, attached to his letter, he submitted all the total funds released out of the Local Government Support Fund for the calendar year 2024. So, the total amount of released from the Local Government Support Fund amounted to 6,446,948,849. 6 billion? 6 billion. 6, ano ma'am? 6, to be ano lang, specific. Yes po. 6.4 billion po. 6.4B. Etong 6.4B, ma'am, ito yung total disburse nung anong month ho to? Based on his letter, sir, based on letter of Minister Pakasem, the report is as of February 30, 2025. But this only covers the
the appropriation for LGSF for 2024. So, pero ano to na, yung cover niya, inuulit ko lang, is LGSF 2024, tama? Kasama po, sir, yung sa January January 2020, LGSF. 2025 releases. So, nung January, ma'am, may na-release pa na amount. Yes, sir, based on the report submitted. Kailan nagsimula yung anong month nagsimula yung releasing nung LGSF? Based on the record submitted to COA, sir, the release of the funds started in August, sometime in August 2024, sir. Ma'am, meron kayong kopya nung fund release or disburse from LGSF for the month of August? Kung magkano ang total amount? Yes, sir, I have. Can we, if Mr. Chair, can the attorney, may I request, Mr. Chair, that a copy of the detailed releases month by month, barangay by barangay, municipalities by municipality, and province by province? Attorney, Kung may kopya. Attorney COA. Yes, sir. Attorney, DML Mujib Bataman is requesting for a copy of the releases starting August of 2024, as you have stated, until February 13. Tama po? Feb 13? Yes po, sir. 2025. But actually, sir, in the report submitted to us, we don't have the total by month, but only the report submitted is the total for the entire 2020. Hindi ang Kongreso ng Pilipinas o House of Representatives ang mayroong pangunahing kapangyarihan upang imbestigahan o bantayan ang pondo ng BARM government, kundi ang Bangsamoro Parliament, ayon kay BTA Parliament Speaker Attorney Pangalian Balindong. Ang pahayag na ito ay kasunod ng isinagawang inquiry o investigasyon ng House Committee on Public Accounts sa ilang mataas na opisyal ng BARM upang dumalo sa isang investigasyon hinggil sa paggamit ng pondo para sa Local Government Support Fund o LGSF. Kabilang sa inimitahan sa pandinig sina Ministry of Interior and Local Government o MILG Minister Attorney Shah Ilayha Dumama Alba, Ministry of Finance and Budget and Management o MFBM Minister Attorney Ubayda Pakasim, at Office of the Chief Minister Assistant Senior Minister Engineer Muhajirin Ali. Ang usapin hinggil sa issue ng LGSF ay nagumpisa ng magsagwa ng privilege speech sa Kamara si Representative Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur na kasalukuyang tumatakbo bilang re-electionist congressman. Ang LGSF ay pondong inilaan upang matugunan ang mga barangay sa BARM sa kanilang pagpapaunlad. Ayon kay Balindong, alinsunod sa Bangsamoro Organic Law, ang Bangsamoro Parliament ang tamang lugar upang idiskusyon ang mga isyu na mayroong kinalaman sa BARM funds at hindi ang Kongreso. Hinihiling naman ni Balindong na naway igalang ng Kongreso ang otonomiya ng BARM at hayaan ang sariling pamunuan nito na magsagawa o mga siwa sa mga usapin na may kinalaman sa rehiyon. Binigyang diin din ni Balindong na hindi dapat gamitin ng mga kinatawan ng BARM sa Kongreso ang kanilang posisyon upang sirain o ipitin ang BARM. Sa halip, hinikayat muna ni Balindong na ayusin muna ang kanilang sariling mga issue bago ilihis ang atensyon ng publiko sa rehiyon. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rasid, Basta Balita, ibandera mo. Chairperson and esteemed members of this honorable committee, fellow invited guests, and fellow public servants and advocates for good governance. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat. I appear before this honorable committee alongside my fellow local executives from the province of Lanao del Sur to respectfully bring to your attention matters concerning the recently released BARM Local Government Support Funds, LGSF, to barangay and municipal local government units in Lanao del Sur. First, we have received reports from the ground that various barangay local government received funds ranging from 500
to 2.5 million, which were deposited into their respective accounts. They were informed that these funds were downloaded from BARM as part of the local government support fund. However, many of them were subsequently instructed to return a significant portion of these funds. In most cases, they were only allowed to retain 200,000 to continue implementing a project. Second, we were surprised to find that only selected local governments, particularly those led by political allies of the current BARM administration, received these funds. Based on our observation and inquiries, local governments not politically aligned with the present regional administration did not receive any allocation from the local government support fund. This raises serious concerns about the fairness and impartiality of the fund distribution. Our suspicions grew stronger when we heard from the news reports that close relatives and political allies of the BARM administration received amounts far beyond what we could have imagined. Third, information gathered from the Facebook and other media platforms has been particularly revealing. Numerous posts and articles suggest that local support funds may have been misused or misallocated. A key concern is whether the barangay local government units that receive these funds have the actual capacity to manage and implement the projects assigned to them, if any at all. The ill effect of the returning a portion of the funds suggests that local government units must cover the shortfall or seek alternative funding sources to successfully implement the project. Clearly, these irregularities go against the principles of good governance, fairness, justice, and accountability, which necessitate the oversight of this honorable committee. While these allegations are deeply troubling, we recognize the importance of verifying all claims. Our investigation is ongoing, but our preliminary findings already indicate clear violence of guidelines for fund allocation and disbursement. To address these concerns, we humbly recommend a thorough investigation in this matter. We appeal to BARM and this honorable committee to take decisive action to ensure that public funds are allocated and utilized fairly, transparently, and for the true benefit of the Bangsamoro people. Thank you for this opportunity and for your attention to this critical issue. Maraming salamat po. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa usaping seguridad, dagdag na PNP personnel sa Cotabato City na i-deploy na ng RMFB 14A ayon kay Jibin Bungkayaw. Magbabalita si Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Nagtalaga ng karagdagang PNP personnel ang Regional Mobile Force Battalion 14A o ang RMFB 14A na idineploy sa Cotabato City upang mas mapalakas ang police visibility, mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga Cotabateños, lalo na ngayong papalapit na ang panahon ng halalan. Sa pamumuno ni City PNP Director Police Colonel Jeben Bongkayaw, agad naman nitong inatasan ang mga karagdagang puwersa ng City PNP sa pagtiyak ng seguridad sa lungsod ng Cotabato. Kooperasyon at pagkikipagtulungan naman ang hiling ng PNP sa publiko na sana ay iulat ang anumang kahina-hinalang kilos na maaaring magdulot ng panganib para sa mas ikaliligtas ng Cotabato City. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition.
Samantala, pag-iimbestiga at pagbabantay ng mga issue na mayroong kinalaman sa pondo ng BARM, BTA ang mayroong kapangyarihan at hindi ang Kongreso ayon kay Parliament Speaker Attorney Pangalian Balindog. Sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Hindi ang Kongreso ng Pilipinas o House of Representatives ang mayroong pangunahing kapangyarihan upang imbestigahan o bantayan ang pondo ng BARM government kundi ang Bangsamoro Parliament ayon kay BTA Parliament Speaker Attorney Pangalian Balindong. Ang pahayag na ito ay kasunod ng isinagawang inquiry o investigasyon ng House Committee on Public Accounts sa ilang mataas na opisyal ng BARM upang dumalo sa isang investigasyon hinggil sa paggamit ng pondo para sa Local Government Support Fund o LGSF. Kabilang sa inimbitahan sa pandinig sina Ministry of Interior and Local Government o MILG Minister Attorney Shah Ilayha Dumama Alba, Ministry of Finance and Budget and Management o MFBM Minister Attorney Ubayda Pakasim at Office of the Chief Minister Assistant Senior Minister Engineer Muhajirin Ali. Ang usapin hinggil sa issue ng LGSF ay nagumpisa ng magsagwa ng privilege speech sa Kamara si Representative Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur na kasalukuyang tumatakbo bilang re-electionist congressman. Ang LGSF ay pondong inilaan upang matugunan ang mga barangay sa BARM sa kanilang pagpapaunlad. Ayon kay Balindong, alinsunod sa Bangsamoro Organic Law, ang Bangsamoro Parliament ang tamang lugar upang idiskusyon ang mga isyu na mayroong kinalaman sa BARM funds at hindi ang Kongreso. Hinihiling naman ni Balindong na naway igalang ng Kongreso ang otonomiya ng BARM at hayaan ang sariling pamunuan nito na magsagawa o mga siwa sa mga usapin na may kinalaman sa rehiyon. Binigyang diin din ni Balindong na hindi dapat gamitin ng mga kinatawan ng BARM sa Kongreso ang kanilang posisyon upang sirain o ipitin ang BARM. Sa halip, hinikayat muna ni Balindong na ayusin muna ang kanilang sariling mga issue bago ilihis ang atensyon ng publiko sa rehiyon. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Samantala sa iba pang mga usapin, nasungkit ng Cotabato City School Division ang Grand Overall Champion para sa secondary at elementary category sa kakatapos lamang ng BARM Meet 2025. Nananatili pa ring first runner-up ang Maguindanao del Sur Division, second runner-up ang Maguindanao del Norte Division at gayon din ang Tawi-Tawi ay nananatiling third runner-up. Ang mga itinanghal na kampiyon ay magkakatanggap ng trophy at cash prize na abot sa 150,000 pesos, 100,000 pesos at 75,000 pesos at 50,000 pesos. Labis naman ang pasasalamat ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa lahat ng mga atleta mula sa iba't ibang probinsya ng Bangsamoro Region na nagpamalas ng kanilang kagalingan sa sports at pagpapakita ng sportsmanship. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga usapin, Mag Sky Fiber Grand Opening, bukas na sa publiko ang bagong branch ng Maguindanao Sky Cable sa Nuru Upi, Maguindanao del Norte. Ang detalye sa pagbabalita ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Bandera Live Report. Formal nang binuksan sa publiko ang bagong branch ng Maguindanao Sky Cable Mag Sky Fiber sa Nurupi, Maguindanao del Norte ngayong araw ng Huwebes, February 27. Pinangunahan ni FICTA President at CEO ng Maguindanao Sky Cable Estrelita Neng Juliano Tamano kasama si Nurupi Mayor Maria Rona Cristina Piang Flores ang ribbon cutting upang pasinayaan ang formal na pagbubukas ng nasabing establishmento. Sa naging talumpati ni FICTA President at CEO ng Maguindanao Sky Cable Estrelita Neng Juliano Tamano, sinabi nito na malaking bagay ang maitutulong ng Mag Sky Fiber sa Nurupi na siyang magdadala ng mabilis at dekalidad na internet service na siyang magagamit ng mga estudyante at mga opisina lalo na sa panahon ng teknolohiya. Sa mga nais na magpa-connect o mag-apply sa kanilang internet service with free TV cable ay maaaring tumungo sa kanilang branch na matatagpuan sa National Highway ng Nuru-Upi, Maguindanao del Norte sa tabi lamang ng Petron Gasoline Station. Kami po ay
nagagalak at kami ay talagang pinayagan ng anyong alkalde pagkat alam ko na gustong-gusto niyang ma-develop itong lugar na ito. Alam niyo, ang connectivity ng internet ngayon ay masyadong importante dahil lalo na sa mga estudyante, sa mga research, sa komunikasyon ng DILG at lalo na sa lahat ng tao kailangan para umunlad ang isang komunidad. Marami pong nagsasabi noong araw pa, ma'am, pumunta kayo sa UP, ma'am, pumunta kayo sa UP. Pero kami nagdadalawang isip kasi napakalayo doon sa city. Pero pinagtyagaan namin, kaya kami nag-fiber optics mula Cotabato City, pinatakbo namin yung fiber namin hanggang dito sa inyo para lang makarating yung mabilis na internet. Rain or shine, hindi mapuputol yung aming connectivity sa inyo. Maliban na lang kung matumba ang poste, wala tayong magagawa. Pero sa new technology, ay talagang bibigyan namin kayo ng mabilis na internet. Hindi yung paikot-ikot lang, hindi yung paikot-ikot. Kaya maraming salamat, Mayor, at pinaunlakan mo yung pagkat ng ribbon at napakaswerte kami at nakarating ka sa amin. Alam kong very, very busy ka, pero binigyan mo kami ng talagang importansya sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. First of all, siguro masasalamat lang po kay Ma'am Neng kasi although very bulubundukin kami, malayo kami sa syudad, na consider niyo po yung UP na mag-invest po kayo. Actually, yan po yung main problem talaga namin kasi yung mga, even sa munisipyo, nahihirapan kaming yung mga reports and everything namin, hirap kaming magtapon kasi minsan yung internet, ikot-ikot lang po. So hopefully, we will try, baka mag-try po kami mag-subscribe dito po and titingnan po namin. Walang commitment, ma'am, ha? We will try. Kasi yung atin naman po sa LG, hindi kasi pwedeng nalilate yung mga reports and everything. So, lahat naman po, binibigyan natin ng chance na matry po lahat ng mga internet po dito. And siguro, pag nag-try kami, mas malakas ito. Maybe, baka magta-transfer na po kami dito, madam, if ever po. Pero baka may pa-free. Baka may mga promo si madam. So, we will see po. But then, malaking bagay po ito sa aming bayan kasi that's an added, syempre bababayad si ma'am ng business permit and everything. Dagdag kita po kay LGU and then mas marami kaming mamababalik na project po sa aming mga people po. So with that, thank you so much for investing in UP, madam, and hopefully mag-thrive at mag-succeed dito kasi even sa mga students, very need po talaga nila yung malakas na internet connectivity nowadays po. Considering na medyo high-tech na po ang lahat, parang ganun po. So, good luck po sa business and ang LGU po is always used to po. Support naman po lahat ng gusto mag-invest dito sa aming bayan ng UP po. So, thank you so much. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Huwebes, ika-27 sa buwan ng Pebrero 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs.
Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamagitan.